Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong nakakalungkot po na balita mismo sa isang senador ay siya na mismo ay nalulungkot din po sa nangyayari po sa ekonomiya natin mga tambay. Lalo po sa ating GDP o yung ating gross domestic product mga tambay. Ay napag-iiwanan na po tayo. Yung bansa na tinatalo po natin sa GDP, ngayon po, sila na po ngayon ang tumatalo po sa atin. At ang isa pa pong masakit, ayon po dito sa senador, ay naglilipatan pa po sa kanila ang mga negosyante o mga investor po sa ating bansa. Bakit kaya? Yan po ang alamin natin mga tambay. At syempre, ang mga proyekto po natin. Halos wala pong ginagawa mga tambay. Hindi po natuloy ang pangako, promise na build, 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 better more. Kaya tayo, wala tayong progresibo, lalo sa trabaho at napakahirap ng buhay, napakataas ng bilihin at inflation. Ito po, pakinggan po natin si Senator JBL Sito mga tambay. At siya po ay nababahala sa nangyayari po sa ating bansa. At kinausap na raw po niya ang dating Pangulong Duterte at ang Pangulong Marcos Jr. mga tambay. Ayon po sa kanya. Pakinggan po natin. All of these things have to take a backseat again, no? Naging vocal na ako na sabi ko nga hindi ako part ng unity team, but I've been calling for sana magkaayos-ayos na noon pa. Kasi nga we cannot move forward, no? What ang worry ko dito, Vietnam's GDP is going 8%. Tayo po bumababa, no? Ang kanilang infra tuloy-tuloy. Ang worry ko dito, pag yung mag-upgrade na sila ng status to emerging economy, lahat ng foreign investments, yung mga mawawala sa ibang lugar, sa kanila na mapupunta. Tama. So we are wasting so much opportunities. No? So kaya nga sabi ko, ako makikiusap talaga. Ako nakausap ko si PRRD yung isang last week sa isang week. Sabi ako sa Mr. President, sabi ko ako po ayoko makihalo na sa politika. Kung pwede ho, mag-concentrate na lang ako rito sa yung mga tinutulak natin mula nung panahon nyo, yung infrastructure. Sabi ko, lagi akong kasama ninyo sa infrastructure. Yung sinimulan nyo, ngayon po nasa PBBM na nandito, sana po gusto ko magtuloy-tuloy para po matapos natin. Hindi nga tinuloy. Nandiyan yung North-South Commuter Line, mga airports, subway, Mindanao Railway System na naka-binbin ngayon, South Long Haul, Bicol. Grabe. Sinimula nun, sana matuloy-tuloy natin. So, yun din, kay PBBM, kung pwede nasabi ko rin na I would rather concentrate on these things kasi ayoko nang masyado na tayo mapag-iwanan ng ASEAN neighbors. Vietnam ang binanggit ko kasi ito na yung lumamang sa atin. Dati, nasa top 5 tayo. And that's my more worry about all of these things that are happening. No? Wala akong biniblame, wala akong pinapanigan, pero nanghihinayang ako sa lost opportunity natin. No? Worried ako sa pinadako akong information no, yung kanilang GDP, they will hit about 8% this year. Tayo po mas mababa. So ibig sabihin nun, yung classification nila mas tataas sila sa atin. Kung emerging economy na sila, all foreign investments will go to them instead of us. So parang lahat ng effort natin to attract foreign investors, to invest in the country, to produce jobs, mawawala lahat. So ako, I would rather be in the middle. Tamang-tama ngayon, ako po ay mag-upo nga Grabe no mga tambay. Mas marami po yata opportunity sa atin na dadayo po sa ating bansa ay mag-i-invest po yata sa droga, mga bayan. Droga po yata. Babangon po yata ang ating GDP. Progresibo ang ating bansa sa droga. Kaya, mga tambay, nakita nyo po, nakakahiya. Nakakahiya. Yung Vietnam na tinatalo po natin, ngayon progresibo po sila. At papunta po sila sa target po nila ayon po sa senador. Ang kanila pong target, progresibo na po sila
ay papunta na po sa 8% mga katambay. 8.0%. Samantalang tayo, saan tayo papunta? Pababa. Yung dati po na tayo'y pang-5 na, sumadsad na po tayo mga kababayan. Ganun po talaga eh. Nakakalungkot po. Depende po kasi sa namumuno yan. Kasi saan po ba tumutok ang gobyerno natin na 3 taon? Sa mga proyekto po ba na nabanggit po ni Senator JB? Di ba? Kaya nga po siya nangihinayang sa mga proyekto po ng ng dating Pangulong Duterte. Nasayang po, na sana po ay makapagpapaganda na ekonomiya natin. At syempre po ng ating GDP, yung ating gross domestic product mga tambay na GDP. Nakita niyo po ang Vietnam, tiningnan ko po sa Google mga tambay. Talagang tama po si Senator JB. Talaga pong galing na po sila sa 6.5%, naging 7% na po sila. Ngayon po, papunta na po sila ng 8%. Ganun po, paakyat po sila ng paakyat. Pwede po nyo i-google mga kabayan. Ayan po, ginugel ko po ang GDP ng Vietnam mga tambay. Vietnam. Samantalang sa atin, ito po, ang Pilipinas po ay sumasadsad po pababa. Ang estimate po, estimate pa lang natin ito ay nasa 6.1%. Malayong-malayo po sa Vietnam mga katambay na tinatalo po natin. Ito po, ang GBT natin. Nakita niyo po, ang GDP, mga kabayan, pwede niyo po i-google yan. Madali naman po i-google, mga kabayan. At pang ilan na po tayo? Tayo po ay nasa 2025. Dati po pang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pampito na po tayo mga kababayan. Pampito na po tayo sa Southeast Asia mga tambay. Ganyan po. Pwede nyo po i-google. Ganyan po katindi. Pero pagka po nagsalita na po ang Malacanang, napakaganda po ng ekonomiya natin. Napakaraming proyekto. Ang GDP natin ay tumataas. Tumataas daw po. Pero ang mga tinatalo natin bansa ay sobrang taas nila ngayon sa atin, mga kabayan. Nakakahiya. Nakakahiya. Dinala po kasi tayo ng pamahalaan ng bagong Pilipinas, ang institusyon po ng Kamara at Senado. Saan tayo dinala? Puro sa pamumulitika. Nagtatag pa sila ng isang damukal na Quadcom. Meron pang Tricom. Puro po ito itinatag para po sa pagpapabagsak po sa mga Duterte. Diyan po tinutukan po ang 3 taong programa at ang wala pong proyekto. Totoo po yun. Wala pong proyektong itinuloy halos sa build ni dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, mismong senador na. Sila po ang gumagawa ng budgeting, mga kabayan. Sila po. Ito pong institusyon ng Senado at Kamara. Sila po, alam po nila ang proyekto po at budget kung saan po dinadala ang ating kaperahan. Mismo si Senador JB Ejercito, nangihinayang siya na hindi napopondohan at tinutuloy ang napakarami pang airport na dapat gawin at tapusin. Pati ang subway, pati ang Mindanao Railway, at napakarami pang iba, mga kababayan, na wala pong continue. Hindi po nila kinontinue yung sinasabing build better more. Ang nangyari po sa ating bansa, mas kinontinue po nila at binuhay po nila ang paglagana po yata ng droga sa buong Pilipinas, mga kababayan. Hindi kaya yung ating GDP, yung ating Philippine Gross Domestic, sa domestic po, sa buong Pilipinas, lumagana po ang droga. Yan po ang nangyari po sa GDP po natin. Di kaya, di umano, mga kabayan, nakakahiya, no? Nakakahiya tayo, 3 taon. Paano pa kung matapos pa ang 6 na taon ng Pangulong Marcos? Baka pati Laos na karaan na tinatalo natin, baka tayo'y malaos na sa kanila, mga kabayan. Baka tayo malaos na rin. Ibang klase, mga kababayan. Ganyan po sila. Ganyan po pala silang magpatakbo ng gobyerno. Ang isang Marcos Jr., ang kanyang administrasyon. Kasama po ang institusyon ng kanyang pinsan na kontrolado raw po ayon sa Vice President na tinatawag niyang tambaluslos
Kinokontrol nila ang pera natin at talagang nakikita naman natin kung saan napupunta ang pera ng bansa, hindi po sa mga proyektong kapaki-pakinabang at makapaghihingkayat ng mga businessman, mga bansa na mga kapital sa ating bansa. Wala eh. Olats, talo tayo. Hindi na sa atin sila pupunta. Yung hindi pupunta sa atin, ayon mismo sa senador, ay pumupunta na sa mga bansa na kapitbahay natin. Hinalimbawa niya ang Vietnam dahil tinatalo na tayo ng Vietnam na dati talo natin sila. 'Di ba? Lalo sa pag-unlad at pag-angat ng kanilang GDP. Pero pagka ang balita po ay galing sa mainstream media, parang tayo ang pinakamataas at hindi tayo bumababa. Di ba? Napakaganda ng ating ekonomiya. May katotohanan naman yun pag nilagyan mo logic. Napakaganda na ekonomiya natin pagka sa droga yata. Pagka sa droga tayo nagbase, buong Pilipinas laganap ang droga ngayon. Ayun, baka doon po yata sila nagbe-base ng GDP nila. Pero si Senador JB Ejercito, nangihinayang po siya mga kabayan. Napakalaki po ng panghinayang niya. Kasi yung mga proyekto na dapat pong nagawa at naituloy, yung nai-continue ang build, ginawang better more ng Pangulong Marcos, ay napunta lang po sa puro ayuda. Ayuda at malawakang korupsyon. Ayon na rin po mismo yan kay Atty. Vic at kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na nakita niya po ang nangyayari po sa ating kaperahan sa bagong Pilipinas. Malawakang korupsyon. Sinasabi po nila yan. Malawakan. Puro pag-iistapa. Pang-iistapa raw po ang ginawa sa pera natin, mga kababayan. May katotohanan naman po yun. Di ba? Dahil nga po, pumuputok po talaga ang ating pera. Katulad po ng 2025 national budget natin, na usapin na po ngayon. Saan po usapin? Sa Korte Suprema. Ipinagpapaliwanag na po sila bakit nangyari ang ating pera, ang kanilang ginawang budget sa Bicameral Committee Report ay mapakaraming blanco, samantalang nung ginawa na po nila, dinala na po sa GAB o yung General Appropriation Bill ay nakumpleto na po at napakalalaking numero ang nailagay sa blanco doon sa bicameral nila, mga katambay. Nakakapakatindi. Tumataginting na 241 billion pesos ang nailagay nila sa napakahiwagang blanco, mga tambay, na nagkaroon ng himala. Nung pinirmahan na ang GAA, ang Pangulong Marcos ay nagsalita pa, di ba? Na mga fake news, sinungaling. Wala siyang nakita na blanco. Paano niya makikita? Nilagyan na nga. Ang masakit lang, hindi niya yata nakita o pinagsisinungalingan niya kung sino ang naglagay nung blanco. Ngayon, tahimik na po ang Pangulong Marcos. Wala na po siyang yaw-yaw ngayon about po sa GAA at sa 2025 national budget. Tahimik na po siya ngayon, mga kabayan. Dahil naging gago ang GAA. Ang GAA, naging gago na po, mga tambay. Kaya po may katotohanan yung sinasabi ni Senator JB. Ang pera po natin ay hindi po nalalagay sa tamang proyekto. Ito po, nakita po natin. Ayan, lagi po yan. Yan po, pinag-uusapan po yan. Yan din po ang kino-question ni dating Pangulong Duterte na binudol daw pa, na pambubudol daw po sa pera ng bayan. Di ba? Yung question nga lang nila, yung ini-issue nilang confidential funds sa Vice President, sa kanila po, sa mismo Presidente, 4.5 billion na. Hindi man lang nila tinitingnan kung tama ba paggamit niya na. Pero sa Vice President, i-impeach nila ang 125 million. Pero sa Presidente ng Pilipinas, 4.5 billion, hindi pwedeng impeach yan. Maliit na pera lang ang 4.5 billion. Di ba? Di ba? Taon-taon yan. At yung gold reserve natin, mga tamay, na ibinenta yata nila na hindi bababa sa 129 billion.
Wala po yung audit. Hindi natin alam kung ano proyekto niyan. Yung GSIS, 62.5 billion. SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. Nakuha na po yata ang 60 billion. Flood control, mahigit 500 billion. Issue sa Lotto, Maharlika Investment Fund. Di ba? At 2025 national budget na 241 billion. Ano po ang mga proyekto nito? Sino po ngayon na nagsisinungaling? Si Senator J.B. Ercito na nagsasabi na hindi po tinutuloy ang mga proyekto, walang budget na nilalagay sa napakalalaking proyekto na kapakipakinabang po para makapaghingkayat at makapagbigay ng maraming trabaho sa ating bansa. Ang ating GDP ay makakapagpataas po ito sa ating bansa at makakapanghikayat nga po, di ba, na mamumuho ng dayuhan sa ating bansa at magbibigay ng maraming trabaho ang mga proyektong ito. Di po ba? Kaya lang ngayon, wala olats Dinala po tayo sa napakaraming ayuda. AKAP, di ba? Yung tupad at kung ano-ano pang mga ginagawa po nila na mga ayuda. Di ba? Na napupunta po sa malawakang korupsyon ayon po kay Attorney Big. Ibang klase po. Nakakalungkot po, no? 3 taon. You know? 3 taon, ganito lang po. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, yung kanyang 6 na taon na meron pa tayong pandemya. Hindi po tayo nagkaganito. Pati po ang ating kaperahan ay hindi po naging issue po ito na malawak ang korupsyon. Kasi pera natin, wala tayong nakikita. Kasi mismong Senador J.B. Ercito, di ba? Nangihinayang siya sa mga proyektong hindi itinuloy. Hindi nilagyan ng malalaking budget. Nakatenga. Pero pagdating sa pamumulitika, buhos biyaya po sila. Di po ba? Nakita niyo naman po. Paano niyo sasabihin na may mga proyekto sila? Mismo senador na nga nangihinayang sa mga proyekto, pati sa Mindanao, sa Luzon, yung subway, hindi yata mabayaran ang mga right of way. Kasi kailangan mong bayaran ng mga right of way niyan Yung dadaanan po ng subway at ang napakarami pa nating kakulangan sa airport, mga tulay, karsada, di ba? Mga magdudugtong-dugtong para po makapagbigay ng maraming trabaho at mabilis na transportation lalo sa ating mga produkto, di ba? Na magbibigay po sana ng kaginawahan po sa ating mga kababayan. Kaya lang, nada. Pero pagdating po sa pamumulitika, isang pirma lang ni Congressman, ang pumuputok na issue, pirma pa lang, 100 to 150 million each. Grabe, no? Pirma pa lang yon. Isang congressman pa lang yon. Paano ang pumirma napakaraming congressman? Hindi bababa sa 200 plus. Hindi bababa sa 200 congressman. Gaano karaming billion yon? Billion yon. Mga kababayan, ganun po katindi ang proyekto. Yan po ang proyekto po ng Bagong Pilipinas. Kaya po sad-sad po tayo. Ang ating GDP ay talong-talo po sa mga bansa na tinatalo natin. Vietnam pa lang yan, mga kababayan. Kaya sa susunod pa, kung magpapatuloy pa ang pamahalang ito na ganito ang ginagawa nilang proyekto, puro pamumulitika, at paano rin tayo dadayuhin ng mga negosyante na mamumuhunan sa atin sa ibang bansa, mga dayuhang negosyante, paano tayo dadayuhin? Ang presidente natin may issue na gumagamit ng droga. Sige nga, sino pupunta sa bansa natin kung ang presidente mo'y bangag daw? Addictus, pati pamilya, pati mga kamag-anak, pati daw mga kaibigan, yung kay Kati Binag, puro daw nguwi, nakanguwi. Sino magtitiwala sa atin? Kung yung nasa atin na nga, umaalis may papasok pa ba? Kaya nga nahihiya na yata Pangulo natin ngayon di ba? Hindi ba napapansin ang Pangulo natin ngayon? Hindi katulad nung mga panahon na dire-diretso ang kanyang biyahe.
Hindi niyo po napansin. Biyahe po ng biyahe ang Pangulo para manghingkayat ng mamumuhunan sa ating bansa. Halos buong mundo ay nalibot niya po para po makapagbigay ito po ng napakagandang ekonomiya sa ating bansa at napakaraming daan-daan libong trabaho ang kanyang mga biyahe. Ano na po nangyari sa biyahe niya? Olats. Wala na pong balita at wala na rin po yata yung sinasabing daan-daang libong trabaho sa dami po ng biyahe at sa dami po ng ginastos po natin, taxpayer, sa kanyang biyahe. Nasaan na po? Di ba nakakahiya? Kasi pagka bumiyahe na naman siya, mauungkat na naman. Kamusta na yung mga nakaraang biyahe na isang damukal? Meron bang napala ang mga Pilipino sa mga biyahe mo? Mukhang wala yata, nada. Sino magtitiwala sa isang Pangulo? Uulitin ko. Sino magtitiwala ang mga negosyante mayayaman na ang bansang pupuntahan mo, ang Pangulo ng bansa ng Pilipinas ay drug addict daw, drug user, at laganap ang droga sa bansa. Lalo ang Pilipinas, laganap ang droga, krimen. At meron pa tayong mga terorista na hindi nawawala sa ating bansa. Di ba? Paano ka dadayuhin? Magmula sa Pangulo, may problema na hanggang sa baba. Laganap ang red tape, korupsyon. Ang pupunta lang sa atin para mamahunan. Baka unang dadalhin nila, droga. Dahil sa atin mukhang gagawin na yata, di umano Wag naman sana, baka gawin pang legal ang droga sa atin. Mga kababayan, dahil ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ano sabi niya? Paano matatakot ang mga drug addict ngayon? Kung ang presidente ng Pilipinas ay addict, sumisinghot. Di ba? Paano sila matatakot? Meron silang proteksyon. Merong proteksyon dahil yung mismong Pangulo ay may issue ng droga. Nakakahiya. Sana po makabawi ang ating bansa, mga kababayan. Makabawi at sana po, sana mabago at sana hindi magpatuloy ang ganitong diskarte. Kung sino man ang may utak, kung sino man ang utak na ginagawa po ngayon, lalo po sa ekonomiya ng bansa natin, yung utak na yan ang dapat sisihin. Bakit nagkandaleche-leche ang ating ekonomiya, ang ating GDP, at ang ating mga proyekto na pinabayaan yata nila, sinadya yata nila talaga. Hindi kaya nila sinadya para ang pera ay mapunta sa kanila. Hindi kaya. Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga kabayan. Nakakalungkot man. Pero nahandyan na po. Talagang hindi po tayo sinuwerte. Dinala po tayo sa pamumulitika at sa malawakang korupsyon di umano mga kabayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga kabayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.